Magandang araw po muli sa ating lahat. Ayan, so dumako naman tayo tawag na learner-centered approach, examples and activities. So dito po magbibigay ako ng mga ilang halimbawa ng pwedeng ipagawa sa mga bata natin. Activities na nakasentro sa learners lang po para mas maengganyo pa silang gumawa ng activities. More on collaboration po ang tinatawag po dito sa learner approach, examples and activities na maibibigay ko po ngayon sa inyo. Sabi nga doon sa unang video kanina, a learner-centered approach views learners as active agents. So they bring their own knowledge, past experiences, education, and ideas, and this impacts how they take on board new information and how they learn. Interestingly, learner-centered education solutions can find application in diverse settings. So let's consider some of the effective student-centered activities. First would be problem-based scenarios. So this is a great way to shift the focus to students. Okay, ito yung magandang way daw para yung ibibigay natin na activity ay magfo-focus lagi doon sa students. So teachers would need to inform a student about a real-world problem or a related scenario and provide instruction on analysis. So ang gagawin lamang po ni teacher as facilitator, bibigay ng isang scenario or i-inform lang po doon sa bata kung ano ang problem na kanyang i-analyze. And then next, the student will need to apply critical thinking and acquired knowledge. So alam naman natin na ang mga bata, marami na rin mga nararanasan na medyo kakaiba. Yan. At mas nakapagbibigay sila ng sagot kapag based po sa kanilang experiences. And yan po, may apply nila ang kanilang critical thinking and yung na-acquired po nilang knowledge ay magagamit din po nila. So, pwede po na ang learner-centered approach natin, ang ibibigay nating example ay mga problem-based scenarios. Mas maganda kung problem-based na scenarios ang maibibigay po sa kanila. Mas makaka-relate sila doon sa activity na yon. And we also have group project and discussion. So ito naman ay karaniwan naman nating ginagawang activity, a more common activity that fosters collaborative dialogue and adds to the understanding of any topic. Yan. Pinaka-common daw na activity ito. Ito yung mas nagugustuhan nga nila kasi kapag may project at may group discussion ay naibabahagi nila ng ang mga gusto nila, mga saloobin nila. Mas mabilis silang makabuo ng isang output kapag ganito ang ating approach na gagawin or example of activities na gagawin. By developing conversation and reflecting on the topic, students are likely to know more about it and will want to continue their learning. Ayan. At mas napagkwentuhan na rin nila yung scenario na yon. At through discussion din, ayan, mas yung mga bata ay continuous ang kanilang learning. Kasi iba-iba ang mga maiaambag ng bawat miyembro ng kanilang grupo and then come up sila ng isang best output. Next example po for learner-centered approach ay gamify learning. Ayan, gamification po ang tawag po dito. Ibang tawag po dito. So, games can be a great way to improve engagement and invite students to the topic to add an element of fun to the learning environment. Ayan, mas na-enjoy kasi ng mga learners kapag through
games ang approach natin, mas na-improve din ang kanilang engagement kasi gagawa talaga sila ng paraan para ma-achieve nila yung goal nila kapag through games or gamify learning po ang ating ipagagawang activity. Educational games are a powerful tool in the students-centered classroom. Napaka-powerful daw na tool ang educational games. Kasi nagpo-provide ito ng mga interactive learning experiences. Ayan. Very engaging kasi kapag sinabi nating educational games ay masaya, fun, while learning ay nag-e-enjoy po ang mga learners natin. So, isa po ito sa great way to improve ng kaalaman po ng mga students natin. And we also have differentiated instruction. So, pwede din dito sa differentiated instructions katulad ng gamify learning, maganda din na magamit natin ito sa learner-centered approach. Sa gamify learning, ginagamit ko kasi yan kapag COT sa classroom observation ko para mag-enjoy yung mga bata. And in connection po sa sunod na activity, differentiated instruction, mas natutuwa sila kapag iba-iba yung ipagagawa sa bawat grupo. So, a student-centered teaching method designed with a student-centered curriculum tailored to meet the individual needs of each student. So, i-group natin ang mga bata based po sa kanilang, depende po kung anong topic ninyo. Kung based po sa kanilang kakayahan ba, halimbawa lahat ng mga singers ay magkakasama. Lahat ng mga dancers ay magkakasama para dun sa output na isasagawa nila, na gagawin nilang activity ay mas yung kahihinatnan. So, depende po sa gagawin ding scenario kung anong output yon para ma-differentiate natin ang mga kailangan, individual needs po ng mga students natin. Students' strength and weaknesses are assessed and they are then proven with instructions that are tailored to their specific learning style. Dito din po sa differentiated instructions, sabi nga dito, students' strength and weaknesses are assessed. Kailangan makita kung ano yung mga kakayahan nila, kung ano yung mga kalakasan at kahinaan para ilagay natin sila sa tamang grupo para maiangkla yung kanilang gagawing activity based po sa kanilang learning style. So, yun po yung tinatawag natin na differentiated instructions. Kailangan lang natin i-assess yung mga bata kung ano ba yung mga kinakailangan talaga nila at kung ano yung mga kahinaan din po nila. Hindi lang po laging strength ang titingnan natin, kundi yung kanilang weaknesses din. Tayo po ay gagawa ng paraan para makatulong po sa mga learners natin to be more equipped at para maging handang-handa sila sa real world. Sa real life situations, may apply nila lahat ng mga activities. So, maganda po na ang learner-centered approach natin pwedeng through differentiated instructions. Okay, so, next naman po, ito yung tinatawag natin na performance-based learning. So, ano po ba ang performance-based learning? Siyempre, sa word na performance ay mag-e-exert talaga sila ng effort through practical skills. So, it's all about developing practical skills related to the subject under study. Ito ay mostly ginagawa sa MAPE, diba? Sa music, sa arts, PE, or pwede din naman sa ibang subject area, lalo na kapag performance task ay
kumikilos talaga ang mga bata. So kami kasi sa classroom observation ay laging may performance task. Yan, performance based learning lagi ang ginagawa namin because naniniwala naman tayong lahat na kapag gusto nating makita talaga yung pinakamagandang output ay more on performance, more on application kasi. By working through a real-world scenario, students demonstrate their ability to complete various tasks and engage in complex problem solving. Yan. Dito din makikita, parang maiuugnay mo na rin yung mga iba pang activities, mga iba pang examples ng learner-centered approach dito sa my performance-based learning. And we also have the last one is the experiential learning. Yes, experiential learning. Experience. Okay? This is learning by doing. Yan. Instead of passively receiving information from a teacher describing how to do something, and the students take an active role and engage the activity. So, yan po yung isa pang learner-centered approach example natin. Through experiential learning ay matututo ang mga bata natin. Okay? So, let's move on to example of activities naman. Ano ba yung mga pwede nating activities na ipapagawa based po dito sa mga naibigay ko na learner-centered approach natin. Ano ba ang mga effective na strategies or activities natin para mas maengganyo pa na matuto at mag-enjoy ang mga bata habang nag-aaral. Okay? So, if you want to modify your existing learning environment or create a new one, meron po naman tayong mga steps na kinakailangan bigyan ng focus. Ayan. So, bago ko ibigay din yung activities, kailangan nating makuha yung mga pangangailangan muna ng mga bata natin. Understand the student's needs. Yan, di ba? To create an appropriate environment that would add to the learning, you should first identify students' skills, abilities, and experiences. So, based on that, you will be able to define the needs and define the best learning styles, preferences, and motivations or activities. So, kailangan mo lang alamin ang kanilang mga skills, abilities, and experiences. Yon, sa isang classroom, alam mo agad ang i-apply mo na motivation, na activities based sa kanilang pangangailangan at experiences. May share ko lang nung nasa private school ako. Yan, alam ko yung classroom na yun, yung mga bata doon ay more on a fan of Catherine Bernardo and Daniel Padilla. And yung isang room naman, they are more on kay Liza Soberano and Enrique Hill noon. And ang nangyari, kapag nagbibigay ako ng motivation, nagbibigay ako ng activities, or meron akong ipapa-role play, ayan, more dun sa classroom na yun, kailangan makarelate kasi yung mga bata natin. Makarelate yung mga bata. So, ginagawa ko, meron akong kinukuhang clip, yan. Ginagamit ko yon para kinikilig din ang mga bata. Kinikilig ng mga high school kasi yung tinuruan ko sa private noon. At alam nila alam ko kasi kung ano yung kahinaan nila. Dapat alam nyo din yun, kahinaan ng mga bata ninyo. So, ganon. Dapat lang na alam nyo kung ano ang interest ng mga bata para sakto-sakto makukuha nyo ang attention, makukuha nyo ang kanilang pangangailangan based po sa observation po din ninyo. I-observe nyo lang ano ang gusto ng mga bata. And then, we have to develop a flexible curriculum. Siyempre, kailangan after ma-discover mo yung learning needs ng bata, ng mga learners, think about the program or the content, yung tuturo mo, diba?
Doon ka na kukuha, doon ka na huhugot. Yan. It should be flexible enough to adapt teaching methods to cater to diverse learning styles. Yan. So, there, doon po, ma, makukuha mo yung ano nila, yung puso nila. Do not forget lang about interactive tools and learning platforms that will ensure collaboration. And sa pangkalahatan talaga ngayon na eengganyo sila kapag merong interactive tools and learning platforms na ginagamit. Ano ba yung mga learning tools and platforms? So mamaya po akin pong ibibigay doon sa examples of activities natin. And syempre, encourage active participation. Paano ba natin nagagawa ito? Diba? It is important to encourage the students to actively participate from the first lesson. Yan. Kailangan ma-implement doon sa discussion, sa group activities and hands-on experiences. Okay, so kailangan po ay sila ang laging nangunguna, sila ang gumagawa. Kasi tayo ay facilitator lang. We have to encourage them through active participation at magagamit natin yung ibibigay kong mga ilang activities, example of activities mamaya. We have to provide timely feedback. Ayan. Kapag kayo ay nagbibigay ng feedback sa mga bata, kailangan medyo timely naman, diba? Medyo importante kasi na mag-provide tayo ng constructive feedback to guide continuous improvement. Pwede naman tayo magbigay ng mga negative comments. Pero hindi po hurtful, hindi nakakasakit. Huwag tayong gumamit ng mga hurtful words. Pero constructive, kaya nga constructive, maging maganda ang dating ng iyong sasabihin, yung feedback sa pandinig ng mga learners natin. It will add to the reflection and motivation of the students. And kapag nagbigay ka ng mga feedback na tingin nila makatutulong talaga sa kanila yon, then magre-reflect and ma-motivate sila. Yet, remember, learner-centered instruction should show students how to apply skills and knowledge in the future. Yun ang ating kailangan na goal, di ba? Kailangan mai-apply nila ang mga natutuhan nila in the future. Skills, knowledge dapat ay makuha nila. In the future, magagamit po nila ang mga yon. Di ba? Sa tingin ko, kailangan pang cultivate. Ayan, i-cultivate you a supportive environment. Kailangan ay i-ensure natin ang collaborative learning and better interaction between students. You should create a supportive enrichment. So, paano po yon? Try to foster a culture of respect, collaboration, and inclusivity. Yan, yung dapat ay may paggalang pa rin kapag sila ay on collaboration. Kailangan ay pantay-pantay. Yan. Kailangan walang male-left behind. Inclusive education po tayo dito sa Pilipinas. Kaya dapat po ay makapag-cultivate tayo ng supportive environment. O yun po yung mga ilan po na dapat nating gawin sa pagsasagawa ng ating mga activities. Yun po yung mga isinasaalang-alang dapat natin bago natin gawin ang mga activities na yun. Okay, here are the example of activities na pwede nating gamitin through learner-centered approach. First, nandito po ay infuse brief think, pair, share activities to get students to reflect and collaborate. And provide an open-ended discussion prompt and have students talk in pairs or small groups before sharing with the class. So,
Pwede yon, think, pair, share, dalawa sila magtulungan sa isang activity o kaya small group, group of 3 para sa isang gawain natin. Okay? So, pwede din naman na mag-administer ng mini surveys via paper or a tool like Google Forms. Ayan. Ano ba yung mga ilan pang pwede nating gamiting tools para maging interactive yung ating activities. Okay? So, pwede yung Kahoot, pwedeng yung quizzes pa yon, pwede pong gamitin ang mga yon at the beginning or at the end of the class to garner student feedback. Use this intel to adjust your approach. Yan, pwede po yon. Maganda naman na maging kakaiba din yung mga gagawin mong activities, more on interactive activities. Yung mga naibigay ko po nung nakaraang linggo, nakaraang Friday, ay sana makatulong gaya po nito para mas ma-enhance pa yung kakayahan ng mga learners natin. Okay, so another one, we also have to include brain breaks where students can move around, stretch, or participate in quick collaborative challenges. Hayaan natin na ang mga students ay mag-move around, mag-stretch, pero kailangan ay meron pa rin tayong mga rules. May mga alituntunin na hindi kailangan na dahil pinayagan natin na mag-move around sila ay kailangan mag-ingay na, meron ng medyo magulo na ang klase natin. We have to give our rules and regulations. Dapat may pa rin tayo. May mga paalala pa rin sa mga learners natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat natin gawin. Kasi pag ganito na brain breaks, ayan, talagang makikita mo naman, makakapag-relax sila and then makakapag-participate na sila in quick collaborative challenges. Okay, so hayaan lang natin ang mga students natin na i-reset ang kanilang minds. I-reset ang kanilang sarili para ma-improve ang kanilang focus, yung concentration nila. Okay. Incorporate technology tools like Kahoot that allows students to direct activities and work at their own pace. Yan. Games and interactive learning tools boost engagement. So katulad din ito ng nabanggit ko kanina, talagang makakatulong lalo na sa mga kabataan ngayon. More on interactive learning po sila dahil nasa modernization na tayo at ang mga bata ay more on technology na. Mas madami pa nga silang alam, no, kaysa sa atin na laro. May mga sites na kaya nilang pasukin na at kaya na nilang gamitin. So, kailangan natin na sabayan ang mga batang ito. We have to learn also. Kailangan aral ng aral. Continuous learning talaga kapag teacher ka, education nga, di ba? Continuous ang pag-aaral natin. Kasi kapag tayo ay mali-left behind, hindi tayo makakapagpa-improve o hindi natin madedevelop yung mga kinakailangan ng mga bata natin. And assign open-ended reflective writing prompts for the students to make deeper connections. So, end the class with 3-2-1 prompt. Ito yung sinasabi ko na 3-2-1 exit card. Kaya naman, ay pwede din naman na sa una, entry card. For example, dito sa end class, 3 things they learned doon sa araw na yon, 2 connections, ano kaya ang dalawang connections na nalaman, and they still have 2. Okay, pwedeng meron pa silang hindi nauunawaan doon sa ating doon sa lesson natin. So kailangan malaman din natin 'yon sa kanila, syempre, 'di ba? Para the next day maituro natin, maipaliwanag natin, 'di ba? So ito, effective to
lalo na sa high school. Kasi kaya na nila talaga mag-express ano ba yung mga kinakailangan pa nila sa buhay. Ano pa ang hindi nila naintindihan doon sa pinag-aralan sa araw na yon. Pwede yon bago mag-COE, bago i-end yung klase, meron tayong 3-2-1 exit card. Ay, 3, oh yes, 3-2-1 exit card kasi ang tawag namin noon doon sa sa state fields. Na 3-2-1 prompt. Ayan. Tatlong na natutunan. Pwede naman ibahin ninyo. Hindi naman ibig sabihin na ito ay sundin na natin. Pwede naman na ibahin. Okay, kayo na. Kung halimbawa sa kwento, kung tatlong nagustuhan mong aral doon sa kwento, dalawang tauhan na hinahangaan mo, o pwede mong i-compare gamit ang Venn diagram. Yan, sa Venn diagram na yun. Or one question. Yan, isang tanong na pwede mong itanong sa teacher, itanong sa facilitator. Okay? So, yun po ang pwede ninyong mga example of activities na pwede ninyo pang i-stretch or ibahagi po sa ating mga learners. At syempre, kinakailangan naman natin na sa classroom, makikita mo na dapat na learner-centered yung lugar na yon, di ba? Paano mo ba maipapakita na ang classroom na yan ay learner-centered? So, teachers can create positive learning experiences for students that combine assessment with agency, opportunity, and community building. So, here are several ideas paano maging learner-centered ang isang classroom. So, begin with a clear standard-based mindset. Ano pa yung dapat gawin? Standard-based grading means building learning opportunity. May neutral criteria ka, may standard ka doon sa classroom na yon. Okay? With the standard-based grading, educators focus on what a student can do and avoid the grading troop of various categories and weights. So, plus behaviors pa. So, kailangan mo din na makita yon para isang magandang classroom, learner-centered classroom ang hinahawakan mo. Siyempre, make your assessment goal clear. Kailangan doon sa loob ng classroom, clear sa kanila kung ano ang gusto mo. On the first day of school pa lang, i-post mo na. Okay, halimbawa, what do you expect from this school? Or what do you expect from this classroom? Or what does school expect from you? So, para clear tayo na alam natin kung ano yung gusto nila, alam nila kung anong gusto naman natin. It is important for teachers to communicate expectations and give opportunities for students to teach their potential rather than penalize them for circumstances beyond their control. And of course, kailangan i-develop ang community. Okay, develop a community, not a classroom. Kailangan ay mag-build tayo ng strategy na, halimbawa, ang classroom na to ay learner-centered kasi laging nakangiti, laging masayahin. So, malalaman natin na maganda ang nasa loob ng community na to or classroom na to kasi may pagkakaintindihan sila. Yan. Each day, students are encouraged but not forced to share their positive and negative experiences. The only requirement is that everyone must listen to what the students see and hear each other. So, dapat po ma-develop ang isang community, isang magandang samahan, hindi isang classroom lang dahil mas maganda kapag parang pamilya or may puso sa loob ng classroom. Okay? And provide opportunities to all learners. Hindi ka lang nakafocus doon sa isang learner. Kaya nga tayo learner-centered, kailangan
lahat ng learners pa rin ang magpa-participate. Okay? Kailangan ay silang lahat ay may opportunity na mag-share, opportunity na gawin ang gusto nila. Yan. Okay? Each level builds on the next. So, it's an ideal opportunity for learners to learn the sequence through ungraded practice. Ayan. So, kailangan din na yung mga bata ay mabigyan ng support. Suportahan natin. Okay? Huwag natin i-discriminate ang ibang bata. Kailangan lahat sila pantay-pantay na mabigyan ng ma-provide ang kanilang pangangailangan. Infuse a growth mindset into your instruction. Ayan. And give students a agency over their learning. So, students thrive when they feel empowered in their learning. I-allow natin yung mga students natin to determine how much studying, review, and extra time is needed to advance and maintain their current level of achievement. Okay? So, at pinakamaganda, syempre, make room for student voice and choice. Dahil to ay learner-centered, sila dapat ang, hindi naman ibig sabihin na mas pinapakinggan pero dapat may voice sila, may choice din sila kung ano yung gagawin nila doon sa classroom na yun. But, at the end of the day, ang final naman pa rin na say, syempre, yung teacher doon. But we need also to listen to their voice and their choice. If educators focus demonstration of learning in just one way, how will students, di ba? How will students even see themselves as part of the classroom? Kung ikaw lang ang masusunod, dapat meron kayong ugnayan. Kaya nga maganda na may ma-build ang magandang community. Pag may ganun na po, ay yung learner-centered approach natin, yung mga activities natin ay smooth po yung daloy. Maganda ang participation, maganda ang maganda ang kahihinatnan ng bawat activity na ipapagawa natin sa kanila. Okay? With that, mag-proceed na tayo sa isang gawain. Gusto ko sana magbigay ng isang activity sa inyo. Ito po yung gagawin natin. Lamang magbibigay ako ng isang instruction. At sana maisagawa natin dito ng 10 to 15 minutes. And then, isulat na lang po sa paper and baka pwedeng isubmit kay Ma'am Annie. Kay Ma'am Annie na lang po ibibigay yung output ninyo. Ang gagawin lang po ay select one subject that you have taken during high school or ngayong college. Pumili kayo ng isang subject. And then, choose 5 practices or activities that you think learner-centered approach. Ano ba yung mga activities na nabanggit ko or ano ba yung mga activities na sa tingin nyo ay learner-centered approach din. Then, i-explain nyo lang po yung inyong answer. Okay lang po ba? Para sa activity natin, ang gagawin nyo po, uulitin ko, select one subject that you have taken during high school or ngayong college na kayo. And then, magbigay kayo ng practices doon sa napili nyong subject. Or for example, Filipino. Ang subject mo ay Filipino dahil yun ang aking major, okay? Ang practice po or activity learner-centered ay yung think, pair, share. Yan. Pwede din na yung collaborative learning. Ginagawa din naman yung performance-based learning.
Yun yung nakafocus yung learners sa activity. Sila mismo yung gumagawa. Okay, so i-explain mo lang po. So 5 po 5 na practices or 5 activities doon sa napili mong subject. And then explain po yung answer mo. Okay? So with that, thank you for listening. I hope na may natutuhan kayo sa ating session ngayong araw at inaasahan ko rin na makikita ko yung mga ilang outputs ninyo and I will read it on the last session. Sa next Friday, makukuha ko siguro kay Ma'am Annie yung mga best output. Pili na lang po siya, then ibibigay po niya sa akin. And titingnan ko din kung ano po yung mga magaganda pang practices na nalaman ninyo or pwede nyo pang i-share sa ibang kaklase po ninyo. Thank you po, and that ends my presentation, my lecture for today with you guys. Ayan, so maraming salamat po muli sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa National Teachers College at kay Ma'am Annie sa pag-anyaya sa akin muli na makasama kayong lahat ngayong araw. Maraming salamat na isa ako sa bahagi ng inyong pagkatuto, mga future educators. So, inaasahan ko na meron kayong napulot na aral mula sa mga naibahagi ko sa inyo. At karangalan ko na makasama ko kayo muli. At inaasahan ko na sa susunod nating pagkikita ay ganun pa rin ang pagtanggap ninyo sa akin. Sana ay makibahagi pa rin kayo sa talakayan. Huwag pong mahihiyang magtanong. Parang ano lang, commercial. Okay? At inaasahan ko na mas sisigla pa ang ating talakayan. Ayan, sa susunod na Friday. Yun na po yung ating last session. Ayan. So, excited ako na makasama po ulit kayo next week sa ating last session. Muli po, ako, si Sir Dwayne Allen Kimuyog mula sa Buhay na Tubig Elementary School. Hanggang sa muli pong pagkikita, paalam po sa inyong lahat, maligayang pagkatuto.